napakaraming damit. Kasi ang libangan yata ay tumingin sa Lazada ng mga sinesale o binibentang damit. Kaya't kapag aalis, nakaw, tagal mong ihintayin. Kasi matagal lang naligo, matagal pa rin pipili ng damit. Kapag natapos na naman sa damit, accessories naman, sobrang dami rin. Ano ba ang iteterno ko? At ang nangyayari, nakakalakihan na. Nawawala na sa uso ang mga biniling gamit. Hindi naman maipamagay agad kasi minsan lang naisuot, nangihinayang. Kaya nasa cabinet na lang. So masaya ba yung ganyan? Nakaka-stress na pagkanyan. Ang kaligayahan ng buhay ay hindi sa pagkakaroon ng marami. Ang kaligayahan ng buhay sa pagkakaroon ng kakaunti lang pero na-enjoy mo naman. Yung pwede lang, yung tama lang, yung dapat lang. Isa pa, meron tayong kasabihan na anumang bagay kapag sobra masama na. At may batayan yan. Sa pagkatandaan natin, ang kasalanan ay nag-ugat sa paghahangad na sobra-sobra. Kaya nagsosobra ng boyfriend, ng girlfriend, ng asawa, ng anak, ng pamilya. Pwedeng magmahal ng sobra-sobra. Basta limit sa dapat mo lang mahalin talaga. Kaya yun po ang una. Huwag tayong maghahangad ng sobra. Yung pwede lang, yung kaya lang, yung tama lang, at yung dapat lang talaga. Ang ikalawa ay ang piliin natin na maging masaya. Happiness is a choice. Pinipili ang kaligayahan. Hindi tsambahan yan. Hindi according lang sa kalalagayan yan. Sapagkat alam natin may mga taong nasa pangit o hindi magandang kalalagayan, may sakit, may karamdaman, may problema sa negosyo, may problema sa trabaho, iniwan ng asawa, pero masaya. Sapagkat pinipili ng mga taong ito na maging masaya. Bakit mo pa ulit-ulit na pipiliin na maging malungkot kung pwede namang paulit-ulit mong piliin na maging masaya? Hindi naman talaga nakatatawa yung paulit-ulit na joke. Pero hindi rin nakatutuwa yung paulit-ulit na pag-iyak. Lalo pat may ibang dahilan na ikaw ay maging masaya. Ang buhay mo ay isang magiging malaking joke. Maniwala ka. Hindi ka kakawaan. Tatawanan ka lang ng iba. Napakarami itong dapat ipagpasalamat. Pinipili niyang maging malungkot buong buhay niya. Hindi nakakaaway, nakakatawa na yan. Baka nga pagharap natin sa Panginoon, baka lumala pa yung katatawan ng iyan. Lalo ba't sisisihin natin siya, Lord naman, bakit ganun? Bakit ganito? Ang lungkot ng buhay ko, sabihin sa atin ni Lord, ewan sa'yo, bala ka dyan. Ikaw ang nagpapalungkot ng buhay mo. Hindi ka nakukontento, naghahangad ka ng sobra-sobra. Hindi mo binubukas ang iyong mga mata sa mga bagay na meron ka, kundi ang hinahanap mo, yung mga bagay na wala ka. At higit sa lahat, araw-araw ay hindi mo pinipili ang maging masaya. Ang malala, pinipili mo ang maging malungkot pa. Ang paulit-ulit na pagpili na maging masaya, ang result niyan, sasaya ka. Ang paulit-ulit na pagpili na maging malungkot, ay kahit wala nang nangyayaring pangit, lulungkot ka pa rin, maniwala ka. Mga kapatid, sa totoo lang, wala talagang sekreto para maging masaya. Hindi ito sekreto, in a sense na sekretong malupit, walang clue. May clue, nagkalat. Ang sabi sa Genesis 7:11, yung nagpabaha nung panahon ni Noe, hindi naman ulan lang. May mga bumukal na tubig kung saan-saan. Kung ilalarawan natin ng biyaya sa kanyang paraan, ganun ang biyaya. Ibe-bless ka ng Panginoon sa itaas, sa ibaba, sa tagliran, sa unahan, sa likuran. Nagbalandra ang dahilan ng kaligayahan. Kailangan lang natin ibukas ang ating mga mata upang yan ay makita, hindi maghangad ng sobra-sobra, at piliin natin na maging masaya.